Hi guys, good afternoon. Sige, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mag-apply ng personal loan sa SB Finance. Unang-una, kailangan mong kumpletuhin yung mga requirements talaga, yung basic requirements. At saka, ito din advice ko, hindi lahat ng nag-comply ng complete requirements ay ma-approve na. Kahit naka-base kayo sa qualification, kahit na-check mo yung qualification, hindi po yan sapat para i-approve ka ng company sa personal loan mo. Actually, mag-undergo pa yan ng process, ng evaluations, kung kaya ba ng income mo yung ilo-loan mo. That's the time. So, una nating tip, kailangan i-comply yung requirements. Tapos, pasok tayo sa qualification. Second natin na tip, dapat follow ka po sa kung ano yung advice ng agent mo or nag-a-assist sa'yo. Kung ano yung dapat mong gawin, dapat gawin mo. Huwag po tayong, if ever curious tayo kung bakit tayo pinapagawa ng ganun or sinasabihan tayo ng nag-a-assist sa atin. So, try to ask kung bakit yun ang gagawin mo. Pero at least man lang, malaman mo kung bakit, anong rason, bakit yun yung in-advise sa'yo. Third, kailangan mo i-settle muna yung obligations mo. Ayan. So, kailangan mong i-settle muna yung obligations mo bago ka nag-apply. If in case naman na-settle na siya, kailangan mo ng proof of documents or supporting documents para i-continue yung process. So, ano yung mga supporting documents? Unang-una, statement of account na updated na yung credit card mo or other loans mo or fully paid or certificate of full payment, kailangan yon. Kunwari, meron kang auto loan, home loan, tapos meron kang delay nung that time. So, ibig sabihin, pwede mong i-provide yon para ma-continue yung process ng personal loan mo sa SB Finance or kahit anong application yan or anong loans yan. Kailangan mo pa rin ng certificate of full payment or settlement para ma-continue yung isang process. So, 3 na yung tip ko na binigay. Ang pang-apat naman, siguro natin, i-wait natin yung advice ng agent or nag-a-assist sa inyo ng update status and try to ask lang in a good way lang din kung ano na yung results. If ever decline po yung results natin, hindi naman po ibig sabihin na si agent or yung nag-a-assist sa inyo ang nag-decline. So, marami po yung proseso na dumadaan. So, si agent or si FSS or field sales specialist po yung nag-a-assist pero hindi po sila yung nag-a-approve. So, ayan. Okay? So, apat po yung requirements, apat po yung binigay kong tips sa inyo. Unang-una, kompletuhin po yung requirements. Sa susunod po is follow nyo po instruction ng nag-a-assist sa inyo. Pangatlo po, dapat nabayaran or settle na yung mga previous loans or updated siya. Dapat yung credit card. And isa din po ay sana meron tayong supporting documents like certificate of settlement and full payment na ma-provide din. And of course, yung hingi tayo ng advice and update sa nag-a-assess sa atin para at least alam mo sa sarili mo na wala tayong hihintayin or meron tayong aasahan. Okay? So, that's all. So, please comment kung ano pa yung mga dapat nyo malaman about sa pag-apply ng personal loan. So, bye!